Good evening, viewers. Again and again, gina-remind kita sa Ginoo, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning us, na mga tumulong ni Kristo, magsiling kita perme. Thank you, Lord, for this broadcast. Thank you, Lord, sa mo pulong. Kay tanan iya, hindi sa pastor, hindi sa bisan sino, iya tanan ang atong ginasaysay nga magdiretso sa nagpalansang sa krus nga Diyos nga nagpakatao, si Kristo Jesus. Amen? Karon magasugod kita mga viewers, kanta in times like this. Thank you, God. Thank you, mga viewers. Kabay pa, pasalamatan natong Ginoo. Nagibayan sa inyo, ginagamit na yung family devotion. Sa ginapakanta niyo inyong kabataan. Salamat, God, sa Ginoo. Kaya na, dako na reminder, kung magtubo sila, kakita. Nagsikanta, dako na reminder, nga bisang na sulit-sulit. Pero, ang ginatawag bala sa saying, bala, there is power in repetition. Amen? So, kabay pa, nagsiling kita perme, aton perme sigurohon, be very sure, na nakainusol kita kag nagbaton naman kay Kristo, naton bugtong manluwas kagway na iban, simbahon, alagaron kag tagaan, sang aton kaboy, kundi siya lang. Amen? Karon, isang mga pribiliyo nga mamati kita, ay Pastor Rehum Balimor, ang missionary pastor sa Banga Aklan, kaupod si Beng, na iya kaupod sa kapoy na pag-alagad, kag ang duwan nila kabata Jason. Sabay pa sa gapon, gamiton kamo sang Ginoo, kag kabataan nga aton panguyuan na makasunod gid sa Ginoo, hindi sa aton unas tanan sa Ginoo. Amen? Pastor Rehum, may God bless you sa pagdala sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi sa tanan, aton nga mga suki nga nagapamati sining meditation and prayer by Reverend Rudy Escobar. Salamat sa Ginoo. Another wonderful evening sa sining Sunday, kag
We thank the Lord gid sa iyang mga bilidon nga pulong aton nabatian all throughout the day, no? At the closing of the day karon sa gabi mapahulay kita. Of course sa mga active sa church, ministries kapoy na gid, no? But again, pwede kita pamalandong sa pulong sa Ginoo. Sa pag meditate naton before kita magtulog sa sining gabi, no? And indeed, the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, no? And thy word have I hid in my heart that I might not sin against God. Kanamigid sa pulong si Ginoo. Gina-desire nato ni sweeter also than honey and the honeycomb. Okay? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. May God will give us wisdom as we continue to study God's Word tonight before kita magpahulay kag mamati sa pangamuyo man ni Reverend Rudy Escobar. Magapangamuyo na kita. Heavenly Father, Lord, thank you so much that indeed you are a faithful God all throughout the day. Pabakod mo kami, ginligon mo kami pagi sa imo pulong na kakadto kami sa simbahan, nakatipon-tipon sa pagsimba sa imo Ginoo. Salamat, good Lord, sa opportunity to serve you. And tonight, before kami magpahulay, tagay kami Ginoo sang tagipusoon nga mabinatunon kung ano man ang mapamalandungan namon sa sining gabi. Bless our time together, Lord. This is our humble prayer, Father, for in Jesus' precious name, our Lord and Savior, and the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, karon, the last time na to, nag-series kita sa sining principles, okay, biblical principles in the Word of God sa pulong sa Ginoo. Nga natun-an naton last time, ang ining ginatawag naton nga 7 principles for Christian giving. Kag ari gid diri makita naton, no? Ginhatag ini ni Apostle Paul for us to follow instructions. Ini ginhatag niya sa mga Christians kag mga churches, okay, sa Asia Minor. Isa sa mga church gid na focus niya sa taga-Corinto. Tungod kay mga taga-Efeso, taga-Galacia, okay, nakatuon sila, no? Kag karon gusto naton ining i-adapt nga kind of principles in our churches today, kay man nakita ta kung ano ang pagpakamaayo sa Ginoo for those who are obedient to His command, to His word. So Apostle Paul nagambal gid siya diri sa mga taga-Corinth, no? Siling niya, now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Kamo man diri sa Corinto, no? Siling niya sa 1 Corinthians chapter 16. Hambal ni Apostle Paul, amo ning instructions niya kaman pag kanami gid balakon may instruction nga masunod naton. And God gave us His word for us to follow. Okay? Kag sa aton pagkabuhi nga Kristohanon sa mga kasimbahanan, I know you are a member of a certain local church. Kanami ni nga ma-practice mo ini sa imo kabuhi. Now, kung hindi ka man, it's up to you. But the blessing of obeying God in these principles gives us a lot of blessing. No? Okay. Now, verse 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Okay? And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, then will I send to bring your liberality unto Jerusalem. And if it be meet that I go also, they shall go with me. Okay. Instruction ni Apostle Paul. Una, naton last time, no? I-recap lang naton para
mapadayon naton. Okay? So we talk about regular giving, regular. Okay? Ara gid sa instruction upon the first day of the week. Okay? Second, nga natun-an naton, participatory giving. Nag-participate ka. Each one of you, every individual nga magkadto sa simbahan, kapin pa kung anak ka na sa Ginoo, may relasyon ka na sa Ginoo, imo na iya gina-observe sa imo kabuhi kay gusto mo, okay, nga mag-express sa imo nga gugma sa Ginoo. Ha? Amo nang love mo sa Ginoo. Okay? Now, by the way, may ara nagambal nga pastor nga hindi kuno dapat iwali ini kay base mangin offensive sa mga tao bala kapin pa kung wala pagid relasyon sa Ginoo. Now, you know what? I don't really agree on that because dapat itudlo naton ini. The reason is that tungod kun love mo ang Ginoo, nahigugma ka sa Ginoo, may expression ina. That's the greatest manifestation of love, giving. That's why God the Father in heaven sent His Son, the Lord Jesus Christ. Romans, hambal dira, but God commended His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. God the Father, for God so loved the world, God the Father in heaven sent His Son. The reason that He sent His Son, because He loves us so much. And the proof of that love is giving up His Son, the Lord Jesus Christ, di ba la? Anak niya. Kagamo na ang aton nga gina-build up sa aton kabuhi, aton gugma sa Ginoo. So kung nahigugma ka sa Ginoo, amo iniya ang manifestation nimo. Amo iniya ang outcome. Amo ni ang resulta sa gugma nga ginapakita mo sa Ginoo. Anong ginapakita naton sa Ginoo? Aton paghatag. Una, we gave ourselves to God. Romans chapter 12 verse 1, present our bodies as living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable worship, our service to the Lord. Now, aton ina natunan kag participatory giving, kinahanglan mag-participate kagin. To prove nga indeed ang imo tagipusoon, you really love God sa imo kabuhi. You participate. Okay? Participatory giving. Then third nga natun-an naton is intentional. Intentional giving. Okay? 'Di ba? Hambal dira sa ginatawag naton intentional giving should set aside some of money. Set aside. All right? Nagpain ka. Okay. Amo nang natun-an naton last time. Kag preparado ka. You pray, you prepare, you plan, and then in the Sunday, you give. Inatag ka. So, ang paghatag ya, may plano kagid. Kaya gin-set aside mo, gin-separate mo. Di ba na? According man, sang pagbugana sa Ginoo sa imo. Hindi iya nga. Of course, very practical, common sense. Paano ka magsiling nga, hindi ka makahatag sa Ginoo kung wala ka man kwarta? Oh. Kaya actually, ang paghatag sa Ginoo hindi lang sa kwarta kag material nga bagay. Because I believe ang aton kaugalingon as a body that God save us, we can offer this and give it to the Lord on Sunday, di ba? But inaiyang mga material nga mga bagay like money, okay? In kinds, mahatag na to na tungod kay una bes nahatagtang aton kabuhi kag aton tagipusoon sa Ginoo. So mga hinigugma, mga abyan, ini ang money secondary lang ni actually, no? Secondary lang ni. Ang first gate nga dapat mahatag naton sa Ginoo nga may intention ka is to give yourself to God. Amen, di ba? Amo na simba ka kaina sang aga. Pag simba nimo, of course, mag-follow na ina. Kung magsimba ka, mag-worship ka sa Ginoo, ay may blessing gati ginatag si Ginoo sa akon. I want to separate this para sa kadayawan sa Ginoo. And I want to give it to help the needs sa simbahan, sa iglesia. Okay? So,
The fourth one nga aton gintunan is proportional giving. Okay? Proportional giving. Meaning, in keeping with God's provision sa imo income, ma-set aside ka proportional, meaning kung ano man ginhatag sa Ginoo sa imo nga blessing. For example, pag pangamuyo mo sa Ginoo, tagaan ka sang financial blessing this week, tapos nakita mo imo tindahan nag-prosper, nakakita ka for the week 1,000 pesos, okay? So, i-set aside nimo what belongs to God is 100. Amo nang 1/10 ginatawag naton tithe, okay? A lot of people nga hindi man magpati sa sina tithe, pero that's a proportional. Kung anong according sa imo nga pagpati nga that belongs to God. Okay? Inagi-practice na sa Old Testament, hindi iya sa kwarta kundi sa mga product, lupa, okay? Mga naani nga mga tanom, prutas o kung ano man dira nga mga animals, mga ginhatag nila sa Ginoo ina sa Old Testament times, okay? But you know what? Ang principle behind sina amo nang gina-practice naton subong. In fact, wala man nag-against ang Ginoo nga hindi ka mag-tithe, no? Ang hindi gusto sa Ginoo nga gina-priority naton aton paghatag rather than aton gugma kaluoy sa iban nga mga tao. Okay? That's why nga ginambal ko sa inyo umpisa pa lang, this is an outcome of your love to the Lord. Gugma, ha? Gugma mo sa Ginoo. Kagugma mo sa mga buluhaton nga gin-entrust sa Ginoo sa isa ka church. So, you have in keeping with his income proportional giving. Proportion, ha? Proportion. Meaning, according as God hath prospered you. Okay. So, tandaan na, gina-prosper ka sa Ginoo. So, maghatag ka. Hindi kaya magdinalok. Okay? Kamuna nga ang iban, gapatigid ako sa sining area. It's because ang iban gahambal sila nga, igo-igo mo lang iniyagid ang gin-provide sa Ginoo sa akon, amo lang gid ini. Mayo gani nga may ginhatag pang Ginoo sa imo. So kung dira ya, for example, imo nga income sina nga week, 15 days, may ara mga tao nga nagasweldo 15 days. May ara man weekly, may ara man gani day-to-day basis, per day ang ginhatag nila. No, as a Christian, ga-observe ka gid. Okay? Imo na gin-follow. So, kung imo na himuon, is-separate nimo what belongs to God, you obey God. Amo ginangakon pagpati sa sining nga prinsipyo, you obey God. And that obedience will bring you to blessing. Kaya nag-obey ka sa Ginoo eh. So, hatagan ka according man sang measurement sa imo yang pag-obey sa Ginoo. Kag nakita sa Ginoo nga imo ya tagipusoon is generous. Don't you know nga when God looks at your heart nga kung generous ka, ang Ginoo bugana man nga maghatag sa imo. Amen. So, you need to understand that proportional giving is an obedient to God. In keeping with his income, you set aside an amount that belongs to God. Amen ka. Amo na nga mayara isa ka istorya bala. Nangamuyo siya. Siling niya, Lord, pakamayogin man siya sa Ginoo. Kitistingan gid na yung Ginoo, ha? Dason, sang nagadako na ang iya nga blessing alin sa Ginoo kay nagumpisa lang yang earnings 1,000 a week, hatag niya sa Ginoo 100, offering niya, mission niya another 100, another 200. Dason, nakita niya ginpakamayo sa Ginoo, bugana sa Ginoo. Karon sa isa ka simana, nag-earn na siya 10,000. So karon nag-earn siya 10,000, nag-struggle na siya kay nga
Gamay na lang ihatag niya. Sige, sila niya po, paano na lang ini? Kadto siya sa pastor. Sila niya, pastor, please pray for me. I'm struggling sa akong paghatag sa Ginoo. Kay dako ng income nga ginhatag sa Ginoo sa akon. Kung kisa, do hindi ko nagid ma-fulfill ang akon kay kadako man sa sini nga, no, just imagine in 1 month mga 40,000 na makita niya. Habal sa pastor, okay brother, no problem, ma-pray kita, mga muyo kita. And then the pastor prayed for him. Kag ang pangamuyo sa pastor, Lord, ibalik sa iya ang income niya nga 1,000 kay faithful siya that time. Karon nga nagadako na nag-struggle siya. So Lord, pwede ibalik mo na lang sa 1,000. Pag amen, pagkatapos sila niya, pastor, I was touched by your prayer. Kagambal ko sa Ginoo, ihatag yun ako what belongs to God. Hindi na ipabalik ang income nga. Pamo man to gihapon, padakuan na lang, padakuon na lang sa Ginoo amo nang pangamuyo. Basta I have to be faithful in my giving and in my love to the Lord. Ay, kanami man. That's why, mga hinigugma, my challenge for you today, tonight, before ka magtulog, kabay pa, nga himuon nimo ang pagsunod sa Ginoo. If you really love God, magwa na sa imo that you are a generous person. May God bless His word into our hearts. Magapangamuyo kita. Heavenly Father, thank you Lord for your word. I-bless ni sa among tagipusoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, salamat gid kag magapamati kita sa pangamuyo ni Reverend Rudy Escobar. God bless and good evening sa tanan. Thank you, Gid. Thank you, Pastor Rayom. Abay kay bless ang panghikot sa Ginoo sa inyo, nga may gahom ni Ma'am Bing, kag sa pagsabat sa pangamuyo sa inyo dua ka bata, Jason, na mga graduate, kabay pa Ginoo, magagahom sila kaboy. Karon mga muyo kita, mga viewers, Ginoo may nga bala, nari kami, kay gina-encourage mo kami, permigay kami, na nagsiling ikaw, Ginoo, isasari ka pas kalibutan, men always to pray and not to faint. Kaya hindi kami magkaluya sa pagpangamuyo, pagpakighambal sa imo, pangayo kaluoy, kag pagsabat sa amon, yun na pangayo Ginoo suno sa imo kabubuton gahom, kag timing sa among kabuhi. Karon Ginoo ginadala ko sa imo, iningintandog mo Ginoo mga viewers nga i-bless mo man sila palihog. Na ikaw mag-bless kay Sister Nole Balsumo, Iloy nga nagapangamuyo perme siya bata, na sa tion Ginoo nga ginapangayo namon nga ikaw mag-aayo pa-recover kay journaling nga ianak Ginoo nga ara pagahulat Ginoo sang imo complete healing. Ipabakod man ang pagtuo tagipusoon sang Iloy ng Sister Nole Balsumo sa pagtuo nga ikaw nga Diyos nagabatyag sang iya iloy nga pagbatyag Ginoo kag sa iya man bana kag sa isa pa kabata Ginoo kani bless Ginoo man padayon bisan pa Ginoo si Edna Monteclaro kag si Grace Bacon kabay pa sila pangamuyo sa ilang man pamilya nga magabakod sila nga magatuo magahulat lang sa imo Ginoo. Kaya nakakita ka man sa ilang mga pagbako, sa ilang Ginoo pamilya, nag sa ilang hando, magibutang mo sa imo, Grace Bacon, kag Edna Monteclaro. Nag-bless man, padayon Ginoo. Si Darrell Santillan, ito man siya sa imo kabuton, siya kaboy, kag ang iya doon sa imo, sa iya kabuhi Ginoo, kabayat pas pagsunod sa imo, kag paggamit sa imo, kag bantayan man sila dito Singapore Ginoo, Darrell Santillan, kag ang iya Ginoo palabuton Ginoo nga kasal o Diyos. Kag i-bless man Ginoo
bisan pa si Carlo Gabaya, Ginoo, kag si Paulo Gabaya, na mag-utod, Ginoo, nga gin patrabaho mo po siya pamilyas, Brother Carlo sa UK, nakabay pa, taga man strength, kag pagpabakod sa pagtuo sa ila, Ginoo, duty, sa hospital, Carlo Gabaya, kag iya, asawa kaya bata, Lord. Kag si Paulo Gabaya, na nagasakay sa barko, tapigi panlip di man, Lord. Yes, kag pabatyaga nga hara ka, Ginoo. Nagbisan pa si Joy Luciano, upod si Toto Mayabana, kag si Danda nila nakabay pa. Tudloi sila na magugot sa pagsunod sa imo dalanon, Ginoo. Ila pagpamati sa imo pulong, Ginoo. Joy, Toto, kag Dandan Luciano, Lord, bless. Lagi bless man, Ginoo, padayon. Hapag-encourage sa pagtuo sa tungasang mapagtilaw sa kabuhi si Ma'am Agnes Villamel. Please encourage her to keep on trusting you in the midst, Lord, of physical pain, in the midst, Lord, of believing you and waiting for you for complete healing and recovery to serve you, Lord. Ma'am Agnes Villamel, bless and answer her prayer for her family, Lord, please. Nagbisan pa, Ginoo, si Lynn, Ginoo, ikaw man mag-bless, Ginoo, kag bisan pa si Elena, Ma'am Elena Roma, kailan man, Ginoo, pag-share sa imo sila mga pamilya, natagay man sila, Ginoo, padayon sang compassion, burden, ila pamilya, Ginoo, magatingog sa pagdangop sa imo, Ginoo, nga amon, Diyos, kagbugtong man luwas, kagulan na iban, ikaw, Ginoo, Isos. Bless, Ginoo, si Lynn, kagbisan pa si Ma'am Elena Roma, ay ila pag-alagad, pag-handom, sa pagsabat mo sila pangamuyo. Kagbisan pa, Ginoo, ikaw mag-bless kay Julian Jodadan, Ginoo, na ikaw man, Ginoo, mag-bless kay Julian, Ginoo, Sir Julian, nga sa iya pagpamati si mo pulong matandog man siya, na magtugyan siyang tanan sa imo, magsunod sa imo, kag matagaan siya kabalaka siya pamilya, Ginoo, Julian Jodadan, Ginoo, bless. Nagbisan pa si Julie Kabala Tungan, Ginoo, bless. Na mahimo, Ginoo, ang imo panghikot siya at kay puson, na magsige pa mga muyo sa iya pamilya, Ginoo, kag sa iya katutuman sa Ginoo, bilang asawa kag Iloy, Ginoo, bless man. Nagbisan pa si Monina, Ginoo, Bintiroso, bisan pa sa iya mga handong pagbulig siya ginikanan, na may ara sila kaluyahon sa lawas. Please, Lord, encourage them to keep on believing you in the midst of our physical weaknesses. Monina Bintiroso, Lord. Thank you nga madala namon ini sa imo. Bisan pa si Jasper, Ginoo, Kalantas, kag iya pamilya, duha ka batang lalaki, kag bisan pang iya asawa, ari sa Bacolod, kag siya nagatrabaho sa Middle East. Please, i-proteksyon man ang ila lawas, kag ila pagtuo, kag ila pag-asawahay, kag pamilya, Lord. Jasper Kalantas, duha niya ka anak na lalaki, kag iya asawa. Thank you, Lord, nga madala na ako nini sa imo tanan. Bless and answer us, Lord. Bisan pa kami nga maalagad mo. In Jesus' name, amen and amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us, and grant us thy peace. Amen. Salamat sa Ginoo sa pribileyo ang magatakop sa pagsimba sa Domingo, sining nga gabi nga nalaygayan kita kag nangamuyo. Amen. Mga viewers, karon mamati kita special number.
bless you nga nagatag special number. Kabay pa mabatsagan ninyo ang blessings ang Ginoo. Kag ma-encourage ka mo kag ikaw magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Pinagis ng tingog kag ang inyo kabuhi makasunod sa Ginoo. Amen, mga naghatag special number kag kita mga viewers hindi ko mas kalibutan kag kami mga alagad sa Ginoo. May God have mercy that is everlasting. Ibubo niya permi sa aton new every morning. Amen. Amen, mga viewers. God bless you. God bless you.